Magandang araw na naman sa ating lahat mga ka-agri at welcome na naman po kayo dito sa aming channel. So ayun nga, na abot na po natin yung 700 subscribers and ngayon po ay road to 800 na po tayo. Kaya kayo po ay inaanyayaan namin muli na sana po ay suportahan nyo itong aming maliit na channel para maabot po natin ulit itong susunod na milestone na 800 subscribers mga ka-agri. And ayun, kakapagod. So kahapon mga ka-agri ay nilipat ko yung kulungan ng manok natin na nandyan po sa gilid. Dahil nga kung titignan nyo po ngayon mga ka-agri is talagang sobrang napakainit po. And ngayon inoobserbahan natin dito sa area niya ngayon kung hanggang saan po yung abutin ng araw pa rin at yun ay gagawan natin ng paraan. Dahil nga po yung mga ginamot nating manok noon na may sipon ay medyo bumalik po yung iba mga ka-agri. Sinipon na naman yung iba. So yung batch po na ito. And buti na lang is napilian na natin ng mga inahin na gagamitin natin para sa pagpaparami natin ng ng native na manok. And ayun nga, ginagamot natin sila dahil sayang naman. Bali napakagaganda po nila. Bali may 5 na lang po dito na natitira sa batch nila mga ka-agri. Dahil yung iba po ay pinili natin para gawing inahin. And ito naman ay yun pa rin. Wala pa rin tayong mortality dito mga ka-agri sa 10. 10 pa rin po sila. And dito sa anak ng ating mga Brahma, yung pinalimlim natin dito sa inahin na to, ay 12 pa rin po sila mga ka-agri. Kaya lang medyo nanghihinayang tayo dito mga ka-agri dahil nga po sa hindi siya pure na Brahma. Kung naging pure sana to mga ka-agri is napaka laking pera po sana or malaki sana yung mapagbebentahan natin sa kanila. Dahil kahit sisiw pa lang ang Brahma mga ka-agri, yung Brahma na breed, is umaabot na po ng 1,000 ang isa pa lang po mga ka-agri sa sisiw. Yung mga inahin po nito mga ka-agri is nabili natin ng 1-2 noon. Magwa 1 month pa lang sila. Kaya napakamahal po talaga ng breed na Brahma. Kaya tayo po talaga nang hinayang. Pero thankful pa rin tayo mga ka-agri dahil nakapagpalabas po tayo ng mga sisiw mga ka-agri. So yun nga, 12 na itlog na pinalimlim natin is napisa po lahat. And mayroon tayong 4 dati mga ka-agri na sinubukan lang pong ipapisa dahil nga hinalo natin sa kanila yung Black Astrolorp natin. So yung 4 po na pinapisa natin mga ka-agri, kumbaga yun ay sinubukan lang natin. So napisa po lahat yung 4 kaya tayo po ay nagpapisa ulit. So ayun nga, mayroon tayong 12 ngayon. So kung mapapansin nyo mga ka-agri, yung 3 black tsaka yung 1 gray. So yan po yung mga unang pinapisa natin na mga anak ng ating mga inahin na Brahma. So gusto nating bumili ulit ng rooster na Brahma mga ka-agri kahit na may kamahalan dahil nga po sa nanghihinayang talaga tayo mga ka-agri. So kinokontak na natin yung ating kaibigan pero wala pa naman po siyang reply, baka wala pa pong available na rooster na pwede nang gamitin. And ito mga ka-agri, yung mga white leghorn natin, yung mga extra na rooster. So hanggang extra na lang po sila. Hindi po sila magiging bida dito sa ating farm. So nilabas ko lang muna sila dito mga ka-agri dahil sa sobrang init po doon sa kanilang pwesto doon. Bali mas okay dito sa ilalim ng mga puno ng kalamansi. Dahil kung makikita nyo is presko naman. And itong talisain natin is medyo nagmamature na rin. Bali pupunta siguro to ng Pangasinan mga ka-agri. So magaling to mga ka-agri, itong manok na to. Bali yung ama po nito is naka-4 ng tabla. So ayun. Para hindi na kunin. Sabihin nating tabla yung kanyang ama para hindi na siya kukunin. And ayun nga mga ka-agri, talagang kulang na po tayo sa native na manok. Kaya binaba na rin po natin yung ating rooster na Huluano dahil doon na lang po natin sila i-breed kaysa naman yung mga inahin pa yung dalhin natin dito ay medyo baka may stress yung ating mga inahin dahil nga po sila ulit magre-recover dito sa bagong area nila. So minabuti natin yung rooster na lang ang mga ka-agri ibaba. And dyan is yung Black Astrolorp natin. So siya na po yung ginagamit natin dito.
And kung mapapansin nyo mga ka-agri, yung dalawang rooster natin na di ba tatlo dati yung naka ano dito, is nabili na po yung dalawa. And yung mga inahin natin na iba, binigay na rin po natin yung ating mga reject na hindi naman sa reject, kumbaga ayaw na nating ano yun dito sa manukan dahil nga sa hindi siya qualified sa ating ano gustong quality ng manok. And ito is malapit na rin po tong mga tong ibenta. Bali konti na lang po talagang matitirang manok natin dito mga ka-agri. Kaya kailangan na po nating mag-incubate, gumamit ng incubator. Kaya binabarin po natin yung ating rooster doon dahil nandun po yung mga DIY incubator natin. And yung ating brooder pen. So nandun po mga ka-agri. So dito kasi mga ka-agri is wala pang source ng ano kuryente. Ang ginagamit po namin dito is solar. Kaya hindi po tayo makakapag-brood dito pag tayo po ay nag-incubate mga ka-agri. Kaya doon na lang muna sa baba para pagka pwede nang hindi na pailawan, dadalhin na lang natin dito sa taas. So ang plano ko is yung mga gagawing inahin ulit, yung mapipili is yun na lang yung dadalhin dito sa taas, and yung mga pang-dispose is doon na lang para hindi na po hassle para sa atin. And ayun, may mga maliliit pa tayong mga sisiw dito. Yan yung mga napili natin is nandyan mga ka-agri. Bali, ayun pala yung binabalak kong gawin kahapon na pagsasamain na yung mga manok nating iba na mga sisiw, pero hindi pa natin nagawa mga ka-agri. So, kailangan talaga nating mga ka-agri, makapag-produce ng maraming native ngayon dahil nga sa napakalakas po ng bentahan ng native na manok ngayon mga ka-agri. So sa ibang lugar mga ka-agri ay hindi lang natin alam kung magkano ang per kilo nila doon sa ibang lugar, pero dito is nasa 200 mga ka-agri. Pero pagka bibili ka na doon sa may part ng palengke is napakamahal na po doon. Kaya lang syempre nagnenegosyo rin sila mga ka-agri. Kailangan pong may kitain din naman sila. And ganoon din po tayo, kaya bigayan na lang mga ka-agri para masaya ang lahat. And ayun, bali napakainit po ng ano natin ngayon mga ka-agri ng panahon. And tayo po ibababa na ulit sa ating bahay para magsundo na naman ng ating mga estudyante.